Ito Doc, no, sabi nyo nga po kanina, yung obesity is also highly influenced ng genetics. Kasi baka akala ng marami, malakas ka lang kumain. Tama Pero yun. meron pala siyang science behind it. Correct. Kung bakit? Oo, actually, bate nga sa pag-aaral, alam mo ba na 30 hanggang 70% ng chance mong magkaroon ng obesity nasa genes na. So, ibig sabihin, nasa dugo mo na pwede kang magkaroon ng obesity up to 70%, pero meron ka pang 30% na chance na hindi ka magkakaroon ng obesity. So meaning Doc, if ang elder ko is obese or makatsuhin-tsahin, most likely pwede siya mapasa Correct. along. Ikaw din, pwede ka. Kung halimbawa, ang mga magulang mo talagang nakita mo, nung lumalaki ka, medyo may malaki na sila, ikaw, kung hindi mo titignan yung iyong lifestyle, mataas ang chance ang magkakaroon ka ng obesity. Kaya ang lesson dyan, tingnan daw yung mga magulang. Hindi, pero no offense naman sa mga parents po natin kasi yung iba naman talagang nag-healthy living, lalo Totoo na nga yan. yung mga sila ay tumatanda na. Yung tatay ko nga, 79 na eh. Nagtitennis pa. Ay, talaga? Pero hindi na siya masyado nakakatagwa. Pero stationary na Okay lang, doubles. Oo, Nakakasurf pa, doubles, nakakapalo. actually. Oo. Nakakapalo pa rin siya. Pero at Oo. least may mga galaw-galaw. Gano'ng ka-importante po yan kahit na habang tumatanda. Kasi you mentioned, Doc, osteoporosis kung saan rumurupok. Opo. Tama, no? Ang Yes. ating mga buto-buto. Actually, kung pagdating sa osteoporosis naman, napaka-importanting preventive na measure ang movement. Kasi batay sa pag-aaral, if you are very active as a child, the risk of you developing osteoporosis is lower when you get older. Kaya nga mas gusto natin aktibo dapat ang mga bata. Pero kapag ikaw ay inactive, kapag bata ka pa, mas mataas ang chance mo magka-osteoporosis pag nagkaedad ka na. Pero Doc, paano yung mga late bloomer? Kawawa naman yung mga nagbabalak pa lang na kunyari in their 40s, ganyan, 50s. or 50s. May chance pa. May benefit yon, pero siguro pagdating sa buto niya, hindi masyado. Pero ano ang benefit ng more physical activity kahit late bloomer ka? Lesser risk of heart disease. Yes. Lesser risk of becoming obese. So, meron pa ring benefit naman yon. Maaring hindi sa buto, pero doon sa chance mo magkaroon ng diabetes, mababawasan. Doon sa chance mo tumaba, mababawasan. Doon sa chance mo magkaroon ng atake sa puso, mababawasan. Opo. Paano ko malalaman, Doc, kung meron na akong osteoporosis or medyo rumurupok na yung aking mga buto? The best way to know kung may osteoporosis ka ay yung test na tinatawag naming bone mineral density or yung BMD. Ito ay isang parang kapareho lang ng x-ray kung saan nakahiga ka at titignan nila yung buto mo sa tatlong major part ng body mo. 1, yung sa spine, 2, yung balakang, and 3, dito sa ating mga braso. So, yun yung tatlong main areas na titingnan noong bone mineral density at may mga number doon. Depende sa number, malalaman namin kung may osteoporosis ka o hindi. Yung tuhod. Pero concerned rin ako dun marami hong... Opo. Oo, yung tuhod naman, hindi kasama doon sa sinusukat, pero ang tuhod, ang pinaka-common na naapektuhan ng osteoarthritis, which is different from osteoporosis. Ang osteoporosis, mahina ang buto. Ang osteoarthritis, nagkakaroon na ng kakulangan nung tinatawag nating pampadulas, kaya masakit kapag ka ikaw ay naglalakad. Ibang kondisyon. Yes. Oo. Kaya Sa iba Ruma nga- naman yun. Yes. Oo, tama. Pero kapag ka mas mabigat ka, mas mabilis ang chance mo magka-osteoarthritis. Ayun din. So related din siya sa obesity. Correct. Ayun. Sanga-sanga pala Oo. siya, no? And going back nga to sweets, Doc, sabi niyo yung additional na 3 teaspoons na sugar na pwede, kahit ano yan, brown, black cocoa sugar pa yun or what? Yes, actually Ay, yun yung black, brown, or white? brown, white, no, na sugar. Yung mga yan ay halos pare-pareho lang ang contents ng calories actually niya. Pero yung sukat talaga yung pinaka-importante. So, kung lumagpas ka sa additional 3 teaspoons per day based on World Health Organization, hindi na yun healthy. So, Doc, sabi nyo nga kanina, usually, ang pampalamig na gusto ng mga tao is yung may asukal. So, Aha. paano ko po kukontrahin yun na gusto ko magpalamig pero hindi ako mag-aasukal? Okay. Meron tayong tinatawag ngayon na mga artificial sweeteners, na no-calorie sweeteners. At sa totoo lang, kaya sila tinawag na no-calorie or low-calorie sweeteners kasi wala talaga silang calories. Unlike sugar na may calories, eto wala, pero matamis ang lasa. Kaya nilang patamisin yung iniinom mo pero hindi nagdadagdag ng calories. Kaya
in essence, hindi madadagdagan yung timbang mo, hindi makakaapekto sa blood sugar mo. Okay, so And- okay, Oo. tama. Tanong ko lang, Artificial. Dok, sa mahilig uminom ng mga soft drinks or energy drinks. Marami tayong mga kababayan, lalo na yung mga kaibigan natin, mga driver, lagi may energy drink Correct. yan, ano? Nako, so Dok, anong epekto nito sa kanila? Ilan bang, kunyari, kung 3 teaspoons ang allowed in a day, ilan bang teaspoons of sugar ang nasa isang energy drink or sa isang soft drinks? Okay, eto magugulat ka dito, Ninya. Kasi kung ang rekomendasyon lang ng WHO hanggang 3 kutsarita, alam ba natin na yung isang can ng ating soda, yung mga favorite soda natin na regular natin iniinom, ang isang can nun, 9 na teaspoons ng asukal na ang laman. Ha, edi 9. lagpas-lagpas ka na dun sa 3? Lagpas na. Isang inuman lang yun, maubos mo lang yun. Na 3 araw na halos yung nakuha mong energy doon. Sa isa? Sa isa lang na can, Naku. regular can. Oo. And yung energy drink, kaya siya tinawag na energy drink kasi lagpas pa yun sa 9 teaspoons a day. Mas malaki pa? Mas mataas pa, kaya nga energy eh. Kasi Naku. mas maraming energy nandun. Sudden spike, no, Dok? Teka. Correct. Baka ang thinking din is para tumagal. Siyempre, yung mga driver, no, mga bus driver na 12-hour shifts, yung mga TNVS driver na 14 hours, 16 hours a day, yun ang kala na pag uminom ako nito, mas tatagal ako sa trabaho. Is that true? Hindi. Kasi in reality, sinosobrahan mo yung asukal sa katawan mo, pero yung calories na pumapasok sa'yo, walang masyadong nutrients. It's all sugar. Yes. Hindi ka wala man lang kasamang vitamins, wala man kasamang mga micronutrients, and yung mga fiber na nakukuha natin sa ating mga gulay, wala yun. Wala rin protina yun. Walang protein doon sa iniinom mo. It's all sugar. So, Doc, kung ako po ay isang TNVS driver, na kailangan ko mag-drive ng 12 hours a day, ayoko naman ng uminom niyan. Ano yung mga pwede kong magawa Alternative. para tumagal ako? Oo. Yes, okay. Of course, dapat pa rin may pagkain. Yun ang hindi natin pwedeng tanggalin. Dapat meron ka nung ordinaryong may ulam, may kanin, may prutas kung pwede. Pero kung sakali lang, wala ka talagang, hindi ka nakakain, no? Yung pag-inom ng mga ganitong may asukal, pwede nating sabihin pang bridge lang. Kumbaga, habang naghihintay ka na gutom na ako pero hindi pa ako makapunta sa kainan ko, kunwari orasan ng tanghalian, pwede kang uminom nun para lang hindi ka naman manghihina. Yung tipo nanginginig ka na sa gutom, pang bridge lang siya. Yung Pantawid. Pantawid, kumbaga kung tawagin natin. Pero konti lang yun. Hindi mo dapat uubusin yung isang buong Kahit can. half. Oo, para Oo. lang makatawid at makaabot ka doon sa oras ng kainan. Oo, maganda yung nalalaman natin. Nai-imagine mo na mas lalo kang hindi maeengganyo kahit paborito mo yung soft drinks, lalo na po yung medyo borderline diabetes na. Alam mo namang at risk ka or may history ka ng diabetes, yung mga soft drinks po, imagine niyo more than 9 or 9 teaspoons 9 of sugar teaspoons. pala siya. Sobrang lagpas na. Ngayon, Doc, meron naman light, may diet, may Yes. zero. Paano Actually, po yung yun? mga diet, light or zero, were really meant to replace the sugar and therefore, wala talaga silang sugar. So, it's really true to form 0 calories, pero matamis. Kaya kung halimbawa, ikaw talaga yung gusto mong merong matamis na sensation, malamig, at gusto mo yung may mga parang mga nararamdaman. Carbonated. Oo, carbonated, pwede yon. Para lang, mayroon ka pa ring sensation ng ganon, pero hindi madadagdagan yung blood sugar mo. But is that okay? That is okay. That is considered safe. Especially kung yung normal na intake lang naman na siguro sa isang araw, isa lang naman iinumin mo, okay na rin Baka yun. 1 litro kasi yung iba eh. Di ba may iba kasama nasa 1 litro sa tabi. Di ba? Kaya Isang ingat baso, po. Isang Isang normal na baso baso. lang. Baka kami sabihin, Baka isang litro. Sinabi ni Doc, okay yung isa a day, pero 1 litro naman Isang pala. isang 1.5, di ba? Diba? Ang tanong ko po, no, usually nating naririnig, sweet tooth kasi ako eh. Di ba? Yung mga mahilig sa mga dessert, sa mga chocolate. Ano ba yun, Doc? Paano mo nalalaman kung sweet tooth ka nga o hindi? Actually, it's genetic. Alam mo ba na yung ating panlasa is dictated by our genes? Actually, Mig, so ibig sabihin, may mga taong mas piniprefer ng kanilang panlasa yung sweet kesa doon sa mga maasim o yung mga iba pang panlasa natin. Kaya naman, pag sinabi mong sweet tooth ka, mas marami kang nakakaing matatamis na pagkain kesa doon sa ibang taong hindi sweet tooth. Di ba may mga taong kakilala na ayaw yung matamis eh? Oo, Totoo so yan. ibig sabihin, kapag sweet tooth ka, yun ang mas piniprefer mong ikainin. So yun na yun, Doc. Kumbaga, paano kung may binabantayan akong health? Natin. Pero sweet tooth ako.
Yan ang Ayun. problema. Kasi if you have diabetes and if you are a sweet tooth person, ibig sabihin, kailangan mo ng extra tulong para mapababa ang iyong blood sugar and or makontrol mo yung craving mo for sweets. May tanong po Okay. dito si Pamela Lim. Doc, is it important to check insulin and blood test and not just blood sugar? Hope you can explain further. Ang good news, hindi mo na kailangan magpa-test ng insulin level sa dugo mo kasi mas tinitingnan natin yung level ng blood sugar. So kahit na hindi ka nagpa-testing ng insulin sa dugo, okay lang yan. Basta yung sugar mo matest. Kasi sabi rin niya, nabasa daw niya that sometimes blood sugar is normal pero yung insulin ay masyadong mataas daw and that's diabetes na raw. Hindi naman. Kasi okay. yung ating blood sugar pa rin ang basihan ng pag-diagnose ng diabetes. Ayan, so fake news, Miss Pamela Lim. Ayan. Ito po si Miss Nora. Good day, Doc. Doc, ano po ba ang tamang procedure sa pagkuha ng, tama po ba ito, Doc, serum prolactin? Prolactin. Actually, another hormone yan. Hindi na yan related sa diabetes, pero galing yan sa ating utak, yung tinatawag na pituitary. Yung prolactin, kung maalala ninyo, pag ang mga mothers nanganak ng bagong sanggol, kaya nagkakaroon ng milk production ang breast ng mother kasi tumataas yung prolactin. So kapag ikaw ay normal na tao, na babae, na hindi naman nag-anak ng baby, dapat yung prolactin mo mababa lang. Pero kapag ikaw ay may tumor sa pituitary mo na nagpo-produce ng extra prolactin, yun, pwede kang magkaroon ng breast discharge kahit hindi ka nanganak. At pwede rin mangyari yung breast discharge sa mga lalaki na may pituitary tumor basta mataas ang prolactin. Now, ang tanong niya, paano mini-measure? It should be measured in the morning on a fasting state. Sa dugo yung kinukuha. Yan, Morning, kasi tama. sabi niya, may instruction, dapat daw makuhanan siya ng dugo 4 hours upon waking up. Hindi naman kailangang 4 hours kasi basta sa morning lang ito na paggising niya, pwede naman siyang pumunta sa laboratory anytime. Ayun. So wait, anong tumor sa pituitary, Dok? Medyo Yan. na ano ako doon. Oo. Ay, ba't siya may tumor? Oo, kasi yung pituitary natin, bahagi yan ng ating utak na ang tawag namin master gland. Kapag nagkaroon ka ng bukol dyan, ang tawag namin doon adenoma. And depende sa kung anong hormone yung biglang ipoproduce niya na sobra-sobra, yun na magiging sakit mo. So kapag sumobra ka ng prolactin, ang tawag namin doon prolactinoma. Magkakaroon ka ng breast milk kahit na hindi ka bagong panganak, magkakaroon ka ng decreased libido, hirap ka magbuntis, nagkakaroon ng sexual dysfunction ng lalaki, maaring because of the tumor, mabubulag ka. So yun ay mga simptomas ng pituitary tumor, lalo na kung prolactin ang sinisikrit. Pero meron pang isa. Hindi short naman cancer yan, Dok. Not always. Most of the time, it is benign, pero hindi pwedeng pabayaan. Kailangan tanggalin. At ang gumagawa nito, neurosurgeon. Tapos minsan kailangan ng radiotherapy afterwards, yung ibang mga tumors. Para talagang masunog siya. Oo, at hindi na maulit. Tignan mo naman, ang anak na yung tanong niya about prolactin. Ano? Ang dami nating natutunan. Okay, Doc, bago tayo magpaalam, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan tungkol po sa kanilang sweet intake ngayon. Okay, di ba? Ngayong summer. Oo, dahil nga summer, napag-usapan natin sa simula na maraming umiinom ng matatamis na pampalamig. Siguraduhin lang po natin na kung tayo po iinom, dapat hanggat maaari, kontrolin lang po natin ng dami. Kung kaya po nating palitan yung asukal ng mga artificial sweetener, mas maganda para po hindi tataas ang ating blood sugar at kung ano man po yung ating iinumin, make sure na takal lang yung dami ng ating iinumin. Mas maganda pa rin, cold water. Kahit na ice water pa yan, kung gusto ninyong ice water ang inumin nyo, mas maganda pa po yan kaysa sa ating mga sa malamig na maraming asukal. Oh, yung iba lalong nauuhaw eh. Dahil sa may water. asukal. Yes. Sorry, sa sweet. Actually, drink. tama yon. Kasi nga, kapag ikaw ay may natirang matamis sa iyong bibig, ang tendency mo, gusto mo siyang in-neutralize and therefore, palagi kang mas Iinom ka. iinom. Ayan. So, may isa last na lang, pahabol si Eric P. Yung mga watermelon juice, mango juice, fruit juice. Kasi may fructose rin yan, di ba, Doc? Matamis. Yes. Kapag natural lamang ito na galing sa prutas at hindi na natin dadagdagan ng extra sugar, okay po ito. Ang problema, dinadagdagan natin ito ng extra Yan sugar. masarap pag walang white sugar minsan yung mga shake, di ba? Kaya minsan tatanong mo,
punta ka sa restaurant, oy, healthy to mango juice eh. Oo, ay, pero- Unless green mango yung in-order mo. Pero diba? pag ripe mango, Meron pang gatas siya. Yes, may condensed milk. Ayun. Additional sugar yon. Hindi masarap kasi pag wala eh. Pero ayan, let's just Prutas na lang. isipin mo, meron Oo, pa rin prutas pala. na lang. prutas na lang. Pure. Pure. Better. Alright. Nako, Doc Nemi, maraming salamat po sa inyong oras. Ang ating pong presidente ng Philippine College of Physicians and Endocrinologists, Doc Nemi Nicodemos. Mabuhay po kayo. Thank you for your service. Thank you, Maraming Doc. salamat.